Sa kanyang awa, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong lumago. Ngunit dapat tayong tumugon. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lang pag-iwas sa parusa kundi pamumuhay na may kabanalan at biyaya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. At ang 18 namatay ng mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na at nakakasikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayin ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay chances. God is a God of chances. Ang Diyos ay Diyos ng pagkakataon. At binibigyan tayo ng Diyos ng mga pagkakataon upang magbago, upang ayusin yung ating sariling buhay, upang ituwid yung mga pagkakamali, upang bigyan ng kaayusan yung mga nasira dahil sa ating mga kasalanan. God is a God of chances. Bakit buhay tayo ngayon? Because we are given the chance to make our life better para ayusin ang ating sarili. Narinig natin sa ating ebanghelyo yung tungkol sa puno ng igos na hindi namumunga. Sabi ng may-ari ng ubasan, dahil yung puno ng igos ay nandoon sa loob ng kanyang ubasan, na 3 taon na siyang pabalik-balik doon, pero hindi nagbibigay ng bunga. Kaya sabi niya doon sa kanyang taga-pamahala ng ubasan, na putulin na yung puno ng igos. Pero makita natin doon, nakipag-bargain ito na sabi niya, wag po muna. Huhukahin ko yung paligid, lagyan ng pataba, at tingnan natin sa susunod na taon. Kapag hindi pa rin namunga, edi tsaka natin putulin. Kung mamunga, edi mabuti. Makita natin doon that God is a God of chances. Ang pinapakita rito ay ang mukha ng Diyos na palaging nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Pero hindi yun unlimited, na hindi tayo tumutupad at hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga yung mga chances, yung mga opportunities, yung mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos para ayusin yung buhay, para ituwid yung ating mga pagkakamali. At yung pagkakataon na yon ay ngayon. Ngayong araw na ito, ngayong oras na ito na nakikinig ka, ngayon yung pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Diyos para tingnan kung ano yung mga dapat ayusin. Tingnan yung mga dapat baguhin. At ayusin, baguhin, at ngayon yung simula. Kung marami man tayong mga maling desisyon sa nakaraan, marami man tayong nagawang kapalpakan, hindi pa huli ang lahat.
At binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na simulan ito ngayon. Doon sa unang bahagi ng ating gospel, narinig po natin yung posibleng dahilan kung bakit hindi tayo namumunga. Kasi ito yung gusto ng Diyos sa atin, yung mamunga tayo. But there are hindrances kung bakit hindi tayo namumunga. Dahil yung pamumunga, ibig sabihin ay paglago, ibig sabihin ay pag-unlad, ibig sabihin tayo dapat ay gumagawa ng kabutihan. Nakikita sa atin yung pagmamalasakit. Nakikita sa atin yung kagandahang loob. Ito yung ibig sabihin ng pamumunga. Yung bang lumalabas na tayo sa ating sarili. At doon sa first part ng gospel, makikita natin yung isang hadlang para tayo ay lumago. Yung sinasabing, yung iba, yung iba ganito, ganyan. Kaya sila pinatay, ayan, malas nila kasi mga makasalanan sila. O ito, mga nabagsakan ng tore sa Siloe, ayan kasi pinaparusahan sila, kaya sila ganyan. Kapag ganun yung tingin natin, hindi tayo uunlad, hindi tayo magbabago, hindi tayo mamumunga. Bakit? Kasi hindi natin naunawaan na tayo rin, ito'y paalala sa atin na kapag hindi rin natin inayos yung buhay natin, pwede rin tayong mapahamak. At yung kasalanan ang siyang madalas, palagi na nagpapahamak sa atin. Kaya kung hindi natin babaguhin yung mga maling gawi natin sa buhay, mapapahamak din tayo. Baka hindi ngayon, baka bukas, sa makalawa. Kaya napakahalaga na yung pagbabago ay ngayon. Yung pagsusumikap nating ayusin yung ating sarili, yung ating buhay, ay dapat sinisimulan natin ngayon. Hindi bukas. Kasi baka maya-maya na dumating yung kapahamakan dahil hindi tayo nag-ayos, hindi tayo nagsisi, hindi tayo nagbago. Mga kapatid, itong panawagan ni Jesus ng pagbabagong buhay, pagbabago ng kalooban, ay ilagay natin doon sa katunayan ng Diyos na nagbibigay sa atin ng mga pagkakataon. Marami ng chances yung ibinigay sa atin, marami na yung mga pagkakataon na ibinigay sa iyo. Sana wag mo nang ma-miss yung opportunity today para ayusin at baguhin ang buhay mo upang hindi tayo mapahamak. Ang kasalanan, ipapahamak tayo. Kaya wag tayong maging kampante na ang Diyos naman ay Diyos ng pagkakataon. Kaya baka naman marami pa akong chances. What if today is the last chance? What if huli na pala itong pagkakataong ibinibigay sa iyo ng Diyos ngayon? Huwag na nating sayangin. Simula na tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng lakas, ng grasyang aming kinakailangan upang magsimula kami sa unang hakbang ng pagbabago, sa unang hakbang ng pag-aayos ng aming sarili, ng aming buhay. Kailangan ka namin sa bawat hakbang na ito. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na sumama sa akin sa isang pilgrimage sa Eastern Europe mula May 20 hanggang June 5 ngayong taong ito. Bibisitahin po natin ang Switzerland, Liechtenstein, Hungary, Slovakia, Germany, Czech Republic, Poland at Austria. Lalakbayin natin ang mga yapak ng mga santo, mananalangin sa mga kahangahangang simbahan at palalalimin ang ating pananampalataya ng sama-sama. Higit pa po ito sa isang paglalakbay. Ito ay isang espiritual na karanasan. Kaya sana, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. At para po sa mga karagdagang detalye ng pilgrimage na ito, at kung gusto nyo magpareserba, makipag-ugnayan po kayo kay Toby sa 0917-317-4536 o mag-email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayong maglakbay sa pananampalataya
at maranasan ang presensya ng Diyos sa puso ng Europa, lalong-lalo na ngayong Hubileo ng Pag-asa. Magkita-kita po tayo.